Nako, mukha talagang parang itong darating na 20th Congress mukhang madidismiss to Kasi maraming butas yung mga butas ng mga mambabata sa lower house Pero gusto ko pa rin matuloy yan. Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. Ano bang petsa ngayon? Naku, July 1 na. Kalahati na ang taon. Ibig sabihin nun, malapit na rin kaming mag-goodbye. Dito, alam mo na yan, hirap na hirap. Tatanggapin ko na lang, ganun talaga mga kababayan ko. Ano mga kababayan kasi, ito, usap-usapan talaga. Kasi talagang mainit talaga ang issue. Hindi pa rin nawawala yung about kay BP Sara na magiging presidente sa 2028. Maraming patutsadahan, maraming world war. Sino ba may kasalanan mga kababayan ko? Ang Kongreso, parang may hain ng impeachment last year I think December. And then, parang tinengga nila mga bandang February, tsaka nila final sa Senado mga kababayan ko. Nakatenggad ng 2 buwan. Kaya usap-usapan mga kababayan ko, di ba, si Senator Bato na gusto ipa-dismiss na. Kasi parang yung jurisdiction, hindi ako abogado mukha nga pero ayoko pa rin. Gusto ko mapahiya yung mga prosecutor dyan, yung mga di umunoy binayaran ng 150 million para pumirma, allegedly. Baka sabihin nila Tsaka, kung sakali mang, wag naman sana, pero malabo mangyari ma-guilty si BP Sara Kasi, itong tambalos-los na to, si Speaker Romualdez, is planning, o talagang gusto niyang tumakbong bilang Pangulo sa 2028. At isa pang senador na napaka-ambitious na si Senador Risa Antiveros. Tingnan natin, pero ito, pakinggan nyo na lang yung mga linya ni Senador Alan Peter Cayetano, mga babayan ko. Talagang pero gusto ko talagang matuloy para ipatawag kung sino ipapatawag, kung ano ba to, totoo ba to nagkabayaran? May mga nagsalita ng mga mababatas na talagang tumanggap sila ng pera for the ayuda, for the signature. Maraming final na impeachment, tapos dumating sa Committee on Justice, pwedeng magbotohan ng House, tapos i-consolidate o maglalabas sila ng kung ano yung articles of impeachment. Tama. Klaro din na pag may 1/3. Okay. Ang hindi klaro kasi in this case, hindi nila pinagalaw yung tatlo So, napakasimple na naman mga kababayan ko matagal ko sinasabi ito. Ang requirements, for example, ikaw kukuha ng lisensya, kailangan dumaan ka sa window number 1, 2, 3, or 4. Ang ginawa nga nila, yung mga di umano yung mga binayaran ng mga congressman, congresswoman, hindi sila dumaan sa window 1, 2, 3. Dumiretso sila sa window 4. Di ba? Napakasimple lang, very elementary. You have to pass pa sa 1, 2, 3. Pumunta ka agad sa number 4 Utak lang, kahit hindi ka abogado. Tsaka mga babayan ko, politika naman talaga yan Numbers game yan, kampihan yan. Itong mga, sorry po, nawala po. Inuulit ko mga babayan ko, kampihan naman talaga yan, Diyos ko. Yan ang politika sa atin mga kababayan ko. Kunyari, makikinig ka doon sa mga sa side ng mga prosecutor. Bilid na bilid yung mga loyalista, siyempre. Kung kami, makikinig kami sa side ng defense, siyempre mag-i-explain kami kung ano yung opinion namin. Ganyan lang naman talaga. Kaya, numbers game yan ito rin na kay Senator Peter Cayetano. Ano talaga talagang 101% ang target talaga nila si BP Sara para hindi nga maging Pangulo, para hindi makatakbo sa 2028, para ang tatakbo dyan, gagamitin ng pera, di umano, na talaga naman yung budget ng Kongreso, yung lower house, talaga may insertion mga kababayan ko. That's for the ayuda. O china-challenge ko nga, o wag naman sana, o sige,
for the sake of argument, hypothetical, kung magiging Pangulo si Tambaloslos, bigyan mo ng buong pamilya, lahat ng pamilya ng Pilipino, kung talagang kung caring ka, para sabi mo, may isang parang may sinabi ka na ang pera ngayon ay para sa inyo. O pera naman namin talaga yan eh. Kung talagang tatakbo ka, kunyari, for example lang, hypothetical, kung mawala si BP Sara, bigyan mo ang bawat pamilya buwan-buwan ng 100,000. Kaya mo yan? Ikaw. Samping camera. Ikaw, kaya mo, Tambaloslos? Speaker? Kaya mo ba? Total tumutulong ka naman eh. Sabagay, selective ka eh. Question, did they violate their own rules? Posibleng hindi na umabot sa paglalabas ng ebidensya ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Hindi na lalabas ang mga ebidensya? Sabagay, ebidensya eh. Para sa akin lang yung ebidensya ilalabasan ng mga defense lawyer ni BP Sara eh. Si Toby Chanco na patawag yan eh. At saka si Kahayon, yung taga-Caloocan, at iba pang mga di umano'y binigyan ng 150 million ni Tambaloslos just for the signature. Diba? Pero maganda pa rin gusto ko mapahiya talaga prosecutor eh. Lalo na si Dilimang yan. Duterte na naman. Pakialam mo kung Duterte mananalo. Human rights yun. Binoto ng tao yun. Kung sakali manalo si BP Sara. Ang tatanga. Itong si ML. Ito ang isa sa mga posibilidad na nakikita ni Senador Alan Peter Cayetano sa pag-usad ng impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Kasunod dito ng pahayag ni Senate President Francis Chis Escudero na maaaring madismiss agad ang kaso kung may magmosyon at pagboto. Mga kababayan ko, hindi magpapatalo Senado. Kasi binoto ng buong bayan yan eh. Although ang Congress is, binoto lang sila ng mga distrito nila, syempre, mag-join forces sila para ang palalabasin, sila nga yung pinakamagaling, yung lower house, mga kababayan ko. Uulitin ko, kampihan yan. Numbers game yan. Ako, ang hula ko nga kung sakali lang malas na kung makakakuha ng nag-guilty si BP Sara ng 10. Malas kasi ang kailangan to convict the Vice President, itong impeachment na to, kung matutuloy ang hearing so and so forth, 16 solid votes ng mga senador para mapatalsik siya sa pwesto o to convict. Hindi na siya pwede ma-elect kasi wala na siya, hindi siya pwedeng tumakbo sa kung ano man posisyon, mga babayan ko pabor sa pagpapawalang bisa nito. Paliwanag ni Senador Cayetano, maaari lang umabot sa pagpipresinta ng ebidensya kung matiyak na may jurisdiction ng impeachment court sa kaso. Ang unahin mo parati ay jurisdiction. Okay. Ano ba ang basihan ni Senator Baton nung sinabi niyang i-dismiss? Kasi daw unconstitutional kasi more than one impeachment filed in a year. So kahit saan korte, bago mo ipalatag yung ebidensya, titignan mo muna may jurisdiction ba yung korte na yan o hindi. Dagdag pa ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, ang usapin sa jurisdiksyon ang dahilan kung bakit hiniling ng impeachment court sa House of Representatives ang ilang impormasyon, partikular na ang detalye sa paghahain sa Kamara ng mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kailangan namin yung facts from the House na etong petsa tinanggap yung una, etong petsa tinanggap yung pangalawa, etong petsa tinanggap. Para nangyari yung unang file nila, minadali, tapos tinengga, tapos pinail ulit, nagmamadali na naman sila. Magulo nga mga kababayan ko dapat on that day, kunyari yung impeachment number 1, 2, 3, kasi mga I think October yun, November, December, agad-agad pinadala nila, forthwith nga dapat immediately. Tinengga nga February, pinail. Mga
Pangatlo, anong nangyari dun sa tatlong yon? Yan, oh. Gumalaw ba yan? O, tinan mo. Dinala niyo ba ng Speaker's Office? Dinala niyo ba ng Rules Committee? Oh, simple lang. Auntie Claire, isa ka pa. Alam ko naman na anti ka eh. Kasi dahil doon sa isang istasyon ng television, nawala ka. Oh. Di ba? Kaya nga pag nanalo nga si BP Sara, magiging Pangulo sa 2028, ikaw, Auntie Claire, ang number 1 na critic niya. Expected na namin yan, Auntie Claire. Okay lang yun. Pero ayusin mo yung mga pangungusap mo. Abogado ko pa naman, taro ko pa ng mga high school graduate. Kasi tinira nga ni BP Sara na ang ekonomiya natin is sa papel lang. Talagang baksak talaga. Ay sabi ni Auntie Claire, at least may papel. Ay, abogado. Yung ba ng Justice Committee? Tapos anong nangyari dun sa pang-apat? O yan. Bunsod nito, sinabi ng mambabatas na nalito ang ibang legal luminaries o mga eksperto sa batas sa mga dapat... Yung iba kasi mga legal luminaries dyan, yung mga law school, akala nila na sila yung napaka-entitled na tama lahat ang sinasabi nila. Eh, paano yung other side? Mga luko-luko. Eh, nag-file nga si Cardema, yung sa Duterte Youth. Ang Duterte Youth, naawa ako. Binoto ko yung party list na yan. Aba, dinisqualified ba naman? Dahil may kaso raw. Eh, samantalang yung act teacher, na-convict na yung congresswoman na yun, si Franz Castro. Aba, nakaupo pa itong 19 Congress. Asan yung fairness niyan, Garcia? Kapal mo. Uwi ng impeachment court. May I caution, lalo yung mga law professors, mga legal luminaries natin, huwag natin lituhin ang tao sa what we can and what we should. Umaasa si Cayetano na mabibigyan linaw ang lahat ng impormasyon na ipinasa ng Kamara kapag natalakay na ito ng mga bagong hanay ng mga senator judge sa... Talagang aabot pa na sa 20th Congress, no? Yung mga baguhan ng senador. Eh, ang tanong, mga babayan ko, itatakil ba yung 20th Congress? O, para sa akin, itakil nyo na yan para once and for all na. Pero kung wala tayong magagawa, kung may isang senador o kaya si Senador Bato na motion to dismiss, ay butuhan yan. Kampihan yan. Diba? Huwag na kayong kayong mga loyalista dyan. Talaga naman numbers game yan, kampihan yan. Ang mga ob-ob nyo, mga antatangga nyo. Diba? Eh, nangyari kay Corona, talaga naging kampihan eh. Talagang tinanggal sa pwesto si Renato, ano ba yun? Corona, o yun. Kinamatayan na lang niya. Ganun talaga eh. O, paki-sub na lang, paki-subscribe, paki-share na lang ha. Shoutout dyan sa mga kaibigan ko dyan, mga beauty queen na lang dyan. Shoutout sa inyo ha. At salamat doon sa nanood ng vlog ko kahapon, last Monday. Hindi matatapos yan. Ano yan saga yan mga babayan ko. Until umabot tayo sa 2028, batuan pa rin ng putik yan. Sigurado yan. Ang mga Pilipino, mga matatalino na ngayon Pero may mga iba na rin mga Pilipino na side pa rin dun sa budol, dun sa administrasyon na to, itong administrasyon na to na 3 taon na walang accomplishment ang BBM ngayon, itong admin natin ngayon, yung si BBM, walang accomplishment yan. Ang accomplishment lang yung sa 1+3 sa MRT. Salamat po, bye, ingat.